Magandang umaga po. Maaari na po nating buksan ang ating Biblia sa Efeso chapter 4, verses 11 to 14. Muli po, sa Efeso chapter 4, verses 11 to 14. Sabay-sabay po natin itong pakinggan. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mabuting salita. Okay, purihin po ang Panginoon. Good morning mga kapatid! Ako'y umaasa na marami pang dadating. Kasi nung nakaraang linggo ay punong-puno yung side nito. Ang daming mga kabataan. Tuwang-tuwa po ako. Nung nakaraang linggo, sabi ko, nga lang, mga bisita lang naman yung iba. No? Pero sinabihan ko nga yung isang kapatiran natin. Sabi ko, pare, mukhang mga bata na talaga. Nagtra-transition na yung church. Mga bata na ang mga mas marami at mga bata na rin ang mga manggagawa ng church na ito. Okay? Pero wag tayong magpatalo, mga mga may edad. Tayong mga may edad, patuloy pa rin. No? Hindi naman mga matatanda eh. Di ba? Yung tuhod ko lang ata medyo baka yung tuhod nyo ay hindi pa. Medyo malalakas pa. Alam kong masayang-masaya kayo no, nung nakaraang Sunday at marami kayong mga programa. Sayang lang dahil hindi ko naantay yung mga katatayan sa kananayan na kumanta. Pero, tiyak ko namang maganda ang presentation dahil alam kong magagaling kumanta ang mga taga-tisag. Amen? Okay, so, lakas na. Lakas ang amen. So, maging ang nandiyan dyan sa bahay nila. No? Good morning sa inyo. Kung kami may nagtatawanan rito, sana mainggit kayo, pumunta kayo sa church sa sunod na linggo. Huwag na kayong manatili pa sa bahay. Okay? Huwag kayong magpakampanti sa bahay. Pumunta kayo sa church dahil napakasarap yung kasama natin ang ating kapatiran. Okay? Hallelujah. Bago po lahat ay mananalangin muna tayo. Lord, glory to your name, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin para maglingkod sa inyo.
tinubos mo kami upang maligtas at upang maglingkod sa inyo, Ama. Ang bawat isa sa amin, tinatawag mo sa paglilingkod. Kaya, hawakan mo ang aming mga puso sa mga sandaling ito. Yes, convict us. Bigyan mo kami ng galak, tapang, at yung commitment, O God, na sumunod sa iyong kalooban. Nasa anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, anumang hadlang, hindi kami matatakot. Bagkus, aruroon yung paglingilingkuran ka namin. Dahil mahal ka namin. At dahil yun yung gusto mo sa bawat isa sa amin. Okay? Yes, we love you, Father. Ang sabi ng iyong mga salita, O God, Lord, only those who do your will is the one who loves you, Father. Kaya pag sinasabi namin, I love you, or we love you, yes, we are willing to do your will. We are willing to serve you. Kahit sa anumang sitwasyon ng buhay. It's all about you, Father. It's all about you. Ang buhay namin ito, nakalaan para sa iyo. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Nagugulat ako. Aga naman. Yes, Lord. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon. Kamusta uli? Pasensya na kung nagiging emotional. Di ko alam. Di ko lang alam kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin sa umagang ito. And I really believe na mayroon siyang gagawin sa bawat isa. Amen? So, handa. Siguro nga, dahil naiwanan tayo ng ating pastor. Hindi, joke lang. Okay. Mga katatayan pala, Happy Father's Day, ha? Hindi ko alam kung anong programa nyo. Bahala na kayo kung ano man mayroon mamaya, ano? Tama ba? Tama ba ako? Oo, yung mga katatayan, di ba pinapapanalangin pa dito yon? Bahala na kayo kung sinong... Bro, kayo ba ang... Nasabi ba? Direct? Nasabi dito? Basta bahala. Bahala kayo. Sabihin nyo lang kung kailangan pananalangin dahil ipapanalangin ko kayo. Okay? So wala kasing instruction. Basta sa akin ay yung mag-preach ako. Okay? Okay, so... Kung mapapansin mo po yung
tema ng aking pananalangin, kung pinakikinggan nyo yung tema ng aking pananalangin ay patungkol sa paglilingkod. Amen? Kayo ba'y naniniwala na tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon para maglingkod? Purihan ng Panginoon. No? Lahat tayo, okay? Kaya tayo binuksan ng Panginoon sa katotohanan para siya'y ating paglingkuran. Amen? So, sa aklat ni Jeremiah, no? Aklat ng Jeremiah chapter 1, verse 5, sinabi po doon ng Panginoon kay Jeremiah, sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, tinawag na kita para magiging propeta. Mga kapatid, ganun kahalaga. No? Mga youth, medyo nakukulangan ako sa dami ng youth ngayon. Naghahanap ako ng mga workers. Ang Panginoon ay naghahanap ng mga kabataang manggagawa. No? Tandaan niyo po ito mabuti. Kahit sabihin niyo, unbelievers naman yung aking nanay. Unbelievers naman yung aking tatay. No. Tinawag ka ng Panginoon sa sinapupunan pa lang ng iyong ina. Kung ano man yung pagkatawag, bahala na kayo mag-fill up doon. No? Okay? Alam kong mayroon ng yung mga sumasama sa mga camp dyan ata ay mayroon na nakakarinig kung ano yung panawagan ng Panginoon sa kanila. Okay? Sa mga nanay, no? Alam ko, sa tagal na natin sa church, no? Alam na natin kung ano yung panawagan ng Panginoon sa atin. Amen? So, dapat napakahalaga kasi mamaya makikita nyo, maintindihan nyo kung bakit napakahalaga na yung panawagan ng Panginoon sa inyo, sa bawat isa sa inyo, ay inyong ginagawa. Napakahalaga po yun, mga kapatid, kasi yun yung tuusan pagdating natin sa langit. So, ganun, So, lahat ay tinawag para maglingkod sa Panginoon. Okay? Pero, para ka makapasok sa ministry, kasi ang paglilingkod, ito yung ministry na tinatawag. No? Tinawag ako ng Panginoon para magpastor. So, ito yung ministry ko, pagpapastor. Okay? So, ganun. Kung ano man yung pagkatawag sa inyo, pwedeng teacher, evangelist, prophets, apostles, no? Ano pa man, marami pa. No? Mayroong mga seers, di na lang muna natin yun, itatap yung iba pang mga calling. Pero pareho lang naman kasi, no? Ang ating itatap ngayon is kung ano lang yung fivefold na tinatawag, yun lang ating pero ano't ano pa man yung ministry na mayroon kayo, yung proseso, magkakaisa lang. Okay? So, tandaan natin, ay walang isang Kristiyano na lalapit na lang sa pastor, sasabihin niya, Pastor, gifted po ako. Okay? Gifted po ako, Pastor. Kaya, leader na po ako. Hindi ho ganon ang pagpasok sa ministry. O ang pagpasok sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi po ganon. No? Hindi po obra na sasabihin, Pastor, graduate po ako ng Harvard University. Kaya kailangan assistant pastor na po ako. O kaya kailangan ay leader na po ako ng church. Hindi din po gayon. Ganon, no? Hindi ganon. Para ang isang Kristiyano ay makapasok sa ministry o sa paglilingkod, kailangan po niyang magpa-equip. Sister, please. Okay, dyan muna. Makita natin. Kaya ba? Nababasa naman, ano?
Okay, Ephesians chapter 4, yung binabasa na po yan kanina, uulitin lang natin. Ang sabi niya, and He gave the apostles, so church ang binibigyan niya, no? Doon ata sa binabasa ng ating kapatid na Tagalog church, ano? The prophets, evangelists, the shepherds, the teachers, anong purpose? To equip the saints, no? Sino mga saints? Kayo. Di ba? Tayo, no? Tayo yung i-equip, okay? To equip the saints for the work of ministry. Ito yung service. Sa ibang translation, no? Lalo na sa NIV, service ang inilagay nila dyan sa ministry na yon. O yung paglilingkod. For building up the body of Christ, okay, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, and deceitfulness of scheme. Okay. Next sister. Okay, ito yung sinasabi ko na unang-una, kailangan ma-equip muna. Kahit saan kayo graduate, mga kapatid, anumang ganda ng universidad mayroon kayo, ang inyong pinag-graduatean, hindi siya spiritual. Ang gawain na ating papasukin o ating gagampanan ay gawaing spiritual. Kaya hindi mo po pwedeng sasabihin, gifted po ako. Okay? Hindi nyo po pwedeng sabihin kay Pastor Edgar, Pastor, gusto kong maging leader, gifted po ako. No. Pasakop muna sa equipping. Magpa-equip muna. O kaya magpa-train muna. Kailangan ng training. Bakit? Sa equipping ho mga kapatid, nandoon yung pag-aayos ng ating spiritual na buhay. Yung ating karakter, number 1 po yun. Bakit hindi tayo nagagamit ng Panginoon? Dahil sa karakter natin. Gusto nyo magamit mightily sa gawain ng Panginoon, kailangan magpabago muna. Ma-equip. No? So ganun po mga kapatid. Ano sabi diyan? Yung 11 at 12, no? Sabi, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, yun yung pastor na sinasabi kanina, and teachers. Mga kapatid, yung 5 ito yung napakahalaga sa church. Kasi sila itong mag-i-equip sa atin. At isa lang sa nakakalungkot, sa setting ng church sa bansa nating ito, mas maganda to, naka-live ako. Maririnig ng mga nasa labas. Ang setting ng church system sa ating bansa, hindi gaano ina-acknowledge ang 3 ito. Pero mayroong mga churches na nag-acknowledge. Ano ba yung 3? Yung prophet, evangelist, apostles, tsaka evangelist. Bagamat, alam ko, naririnig nyo naman ay may evangelist. Pero marami ba? Sa prophet, lalo na sa apostles. Ang doctrine dito po sa atin ay pagka-apostol, tinatawag ng apostol, kailangan nakita mo ang Panginoong Hesus. So kung hindi mo nakikita ang Panginoong Hesus, hindi ka pwede maging apostol. Kaya sa panahon ngayon, wala nang apostol tinatalaga ng Assemblies of God. Pero pansinin nyo mamaya. Gusto ko ipapakita mamaya yun kung gaano. Okay, so bakit napakahalaga sa training ang mga ito? Tandaan natin,
sa pasimula pa lang, sabi niya, and He gave. Ang Panginoon mismo ang siyang nagbibigay sa church ng 5 ito. Purposely para matrain ang mga saints. Matrain ang bawat isa sa atin. Okay? Ngayon, tandaan nyo to, ang anointing ng apostles, kaiba dun sa prophet. Kaiba rin naman ang evangelist. Kaiba din ang pastor. Kaiba din ang teacher. Kanya-kanyang anointing ito. Okay? Huwag nyo munang isipin yung kasi mayroong prophet, evangelist. Saka na lang yon. Okay? Pero itong 5 muna ang ating pag-uusapan. Okay? So magkakaiba ang mga anointing nito. At ito naman ang katiyakan. Diyan sa inyo na yan, mayroon ito. Itong 5 ito. Mayroon diyan tinatawag na ebanghelista. Mayroon diyan tinatawag na teacher. Mayroon diyan tinatawag na pastor. Mayroon tinatawag na propeta. Mayroon tinatawag diyan sa inyo na apostles. Ngayon, sino ang may higit na kakayanan? Hindi ko sinasabi ang teacher o yung pastor ay hindi makakapag-train. Amen? Nakakapag-train sa lahat. Pero, sino yung mayroong higit na kakayanang mag-train sa ebanghelista na tinatawag dyan? Sa inyo na mga ebanghelista, sino ang may kakayanang mag-train sa inyo? Di ba evangelist? Yung ebanghelista lang din kasi pareho kayo, magkaka-espiritu kayo. Ito yung reason mga kapatid, kung nakikinig kayo, di ba, kung marami kayong mga pinanonood na mga videos o kaya kanino man, marami na kayo napapakinggang mga preachers. Okay? Ito yung reason na pag ang preacher ay teacher, tapos ikaw ngayon teacher, hindi ibig sabihin yung mga tinatawag ng mga ebanghelista or propeta, hindi sila makakaintindi dun sa pangangaral ng teacher. Naintindihan nila, pero higit na nakakaintindi ang teacher, kapwa teacher. Bakit? Ito ho, isang katotohanan to. Marahil hindi nyo pa naririnig. Okay? Isang katotohanan. Yung espiritu ng teacher, magkaugnay sila doon sa tinawag ng pagiging teacher. Kaya may koneksyon. Ngayon, maintindihan ng lahat kasi kung maganda, magaling ang pagkaka-explain, maintindihan ng lahat. Pero ang kagandahan dun sa teacher na yon, nag-a-arise o nai-stir up niya, o nai-stir up nung teacher, yung tinawag na teacher, yung espiritu. Ganun. Kaya yung teacher na yon, naipopose siya, nagkakaroon siya ng talagang masidhi na desire. Na kung ano yung tinuro ng teacher na yun, gusto niya, gagawin niya isa sa buhay niya. Ganun po yun. No? Ganun po. So, para mapabilis tayo, pareho lang, yung tinawag na apostles, ganun din. Kung ang apostles nangangaral, nai-stir up din yung spirit of apostle nyo. Prophet, ganun din. So, ebanghelista, ganun din. Pastor, ganun din. Okay? Tandaan nyo na mas higit pag naiintindihan nyo yung pangangaral ng isang tao at alam nyo ang gift niya ay tinawag siyang pagiging propeta, ibig sabihin, propeta ka. Pag na-enjoy mo siya, yung kanyang pangangaral, na-enjoy mo, ibig sabihin, propeta ka. Yung spirit within you na i-stir up, propeta ka. No? So pareho lang yun ha. Buhat dun sa apostles, prophet, evangelista, pastor, tsaka teacher. So ganun yun palagi. Yun yung reason na kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa, mga kapatid. Kasi kung mapapansin nyo, kung teacher lang ang nagtuturo,
Sino ngayon ang mag-a-arise ng mga ebanghelista? Sino mag-a-arise ng mga propeta? Mga seers? Kasi ang seers, nasa ilalim ng prophecy yun sila. Sino mag-a-arise? Wala. Hindi natututo. Walang problema dun sa punto na yan. Pero, yung mga ebanghelista, hindi sila hindi sila ma-stir up in their spirit para sumunod. Di ba? Kung teacher ang nagtuturo. Now, ano ba gusto kong papakita rito mga kapatid? Ang dami kasi dyan sa inyo na lahat tayo tinatawag, pero marami dyan sa inyo propeta, marami dyan sa inyo evangelista. Napakahalaga na ang bawat isa, tulad ng sinasabi ng Panginoon, ibinigay niya to sa church para magiging equippers o para mag-equip sa atin o magtitrain sa atin para lumabas yung talagang kung sino tayo sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Ito, para magiging healthy ang church. Sa ating bansa, kumbaga, ganito na lang. Maraming church hindi healthy. Sa ating bansa, buong bansa, maraming church hindi healthy. Bakit? Oo, nakakapag-equip ka ng mga leaders. Pero saan yung mga nag-evangelize? Kita nyo? Kung pastor ka, kung teacher ka, pero walang nag-evangelize. Mayroon lang maaakay, kaibigan mo, madala mo sa church, ganun lang. Hindi yun ang proper. Sa church ng Panginoon, ha? Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa kanyang ini-establish na church. Tandaan nyo ha, ang church ay hindi owned by any denomination, owned by pastors o sino mang nandiyan nangunguna sa church. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Peter, upon this rock, I will build my church. My. Hindi sinabi niyang your. Di ba? Kaya kailangan malabas yung mga gift na mayroon kayo. At para malabas yan, kailangan nag-ooperate ang lahat ng ito. Ang sabi ko kanina, hindi healthy po ang church. Maraming church sa Pilipinas nito. Ulitin ko to para mas magandang. Maraming church rito sa bansang Pilipinas, hindi healthy. Hindi naman kumo maganda ang building mo, healthy na. O marami ang tao, healthy na. Tama? Hindi ganun. Para magiging healthy ang isang church, tignan nyo katawan nyo. Yung healthy ha. Tignan nyo. Di ba? Nakita nyo? Nakita nyo sarili nyo? Nagpapunction properly yung mata. Nagpapunction properly yung tainga. Nagpapunction properly yung dalawang kamay. Yung dalawang paa nakakalakad. Walang problema sa katawan. Lahat ng bahagi sa katawan ay nagpapunction. Yun yung healthy body. At kung nagpapunction kayong lahat, healthy nga kayo. Nagpapunction ba lahat? Yun ang tanong. Say, I love you. Mahal ko kayo. Pero isipin nyo, hindi na panahon para magpabanjing-banjing pa. Sandali na lang nandyan ang Panginoon. Kay rami-rami pang mga kapitbahay nyo, mga kaibigan nyo. Kaya siguro ako naiiyak kanina. Dahil ang dami pa nila mga kapatid na hindi
pa nga nakapakinig salita ng Panginoon kasi wala naman nag-i-evangelize sa kanila. Amen? Kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kumpare nyo, yung mga kaututang dila, pasensya na sa word, kaututang dila, alam ko naman naintindihan ako, di ba? Kaututang dila nyo na hindi nyo nasabihang mahal sila ng Diyos. Hindi nyo naman, minsan hindi nyo sinabing, pare, minsan sumama ka. Malay mo. Pagsama mo sa church ay, wag naman matisod. Malay mo, mangusap ang Panginoon sa iyo sa pagsama mo sa church. Amen? Ang dami pa nila mga kapatid eh. Okay lang ba sa atin? Sabi ko, ang sandali na lang, nandiyan ang Panginoon. Tapos maiwanan sila. Malapit na ang rapture. Bago mag-tribulation ho, magra-rapture na. Kung nakikinig kayo sa nangyayari sa mundo, napakasandali na lang. Hindi ko naman sinabing sa makalawa o bukas o sa sunod ng buwan. Pero malapit na po talaga ang Panginoon. Then, paano sila? Amen? Kaya ho, napakahalaga, makita natin to. Diba? Napakahalaga. Para matitrain ang bawat isa. Ang mga ebangelista magtitrain ng mga ebangelista, ang mga pastor magtitrain ng mga kapwa-pastor, o magiging mga pastor, okay, ang mga propeta ay magtitrain ng mga ito pala. Thank you, Lord. Napakasarap pag mayroong propeta sa church. Kasi ang propeta, siya yung nagga-guide, siya yung mata ng church. Siya yung nagwa-warning, nagbabala kung mayroong gawa ng kaaway na nakapasok sa church. Ito totoo to. Nung nandoon kasi, ako nagpapangsyon ang 5 ito sa church. Then mayroong propeta sa amin. Sabi niya sa akin, Pastor, napanaginipan kita kagabi. Mayroong 3 tao na dinala ka sa bundok at ihuhulog ka sa bangin. So sabi ko, So, enemy, may kaaway na balak mag-alis sa akin. So prayer kami. Pinagpipray namin, Lord, ma-expose. Hindi nga nagtagal, mayroon ngang pumunta sa church. Bagamat 4 sila, pero itong isa kasi, inosente siya sa mga plano ng 3. At kinumpronta ako, dahil purposely, para maalis ako sa church at magpalit sila ng ibang pastor doon. Pero tapos na inapagpirayan na ng Panginoon, na ipagpipray na, nakast out na, talo na sila. Sabi nung nakakita, pero pastor, ito maganda, hindi kanila na ihuhulog sa bangin. Nakaalis ka. And true enough, nangyayari. So, yun yung kagandahan pagka nag-work ang 5-fold ministry po sa church. Okay, so, ganun napakahalaga. Magpa-equip para lalabas yung kung ano kayo, kung sino kayo. Ano yung pagkatawag ng Panginoon sa inyo. Amen? Magpa-equip. Okay, lahat. At alam ko naman, ang dami ng equipping ang ginagawa ng pastor nyo rito. Nakikita ko yung sipag naman yung pastor nyo sa pagtitrain sa inyo. No? Nakikita ko yun. So, ganda yun. No? Pero ang sabi ko nga, hindi lalabas lahat kung ang nagtuturo, ang nag-equip ay iisa lang. Okay?
Ganon, hindi po yun lalabas. Okay, so magpa-equip, mga kapatid. Lilinawin ng Panginoon kung ano yung pagkatawag. Then, pangalawa, Sister, next. Ito. For the work of ministry. No? Pagka na-equip na, okay, pag kayo ay natitrain na ng inyong pastor at mayroon ng kakayanan na humawak ng ministry o sumama sa ministry, okay, kailangan po, okay, mayroon po kayong obligasyon na gumawa, kumilos ng ayon sa pagkatawag sa inyo. Ayon sa pagkatawag sa inyo. Kasi kunwari, kung ako yung tinawag ng ebanghelista, tapos gusto ko lang magpastor kasi mainit sa labas, gusto ko lang sa loob, mga kapatid, nag-disobey ako sa nag-utos sa akin. Amen? Sino nag-utos sa akin? Sino tumawag sa akin? Di ba? Dinisobey ko ang kanyang kalooban, ginawa ko lang kung ano yung kagustuhan ko. Tama? Kaya, gampanan ho mga kapatid kung ano man yung pagkatawag. Napakahalaga yun. Okay? Ang sabi, He makes the whole body it together perfectly. Tama ba yun? Medyo kulang, ano? Hindi, mayroong fit. Pala, dito, sorry. Di ko nakita. Dito, mas maganda. Okay. He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. Kung ang bawat isa sa atin ay ginagawa natin ang ating kanya-kanyang panawagan, yung trabaho na inaatang ng Panginoon sa atin, mga kapatid, okay? Anong kasunod? It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Tama? Kung ang bawat isa ay ginagampanan natin. Ang bawat isa ay ginagampanan ang kanya-kanyang gawain na inaatang ng Panginoon sa atin. Mag-grow po tayo, mga kapatid. Natural sa isang healthy body, mag-grow. Natural sa isang halamang healthy, mag-grow. Natural din sa isang church na healthy, natural din yung grow niya. Ganun. So napakahalaga. Kailangan nating gumawa, kumilos. Hindi lang yung training ng training tayo, no? Gusto nyo ng training, ayaw nyo namang lumabas. Gusto nyo magpa-train, ayaw nyo namang gamitin ang kaloob na ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Ito ho, mga kapatid, no? Pakita ko lang sa inyo. Kunwari, apostol ang pagkatawag nyo. Ang apostol, kasi baka nandiyan dyan, may mga apostol dyan. Mga. Pansinin nyo to, kung ganito ba ang yung desire nyo. Okay. Ang apostol ay special messenger of God's word, no? Ano siya? Will go for mission, again, and teach the local, the foundation of faith in Christ. So, most likely, yung mga missionary, sila ay mga apostle sila. Mayroon silang gift of apostleship. Mga missionary, yung mission na to na tinatawag ko, mga kapatid, huwag niyong pagkamaliin kasi maraming sa ating another context ng Pilipinas, pagka sinabing mission, magugulat kayo, travel lang po yun ginagawa. Hindi yun.
Ang mission na gusto kong maintindihan nyo is yung talagang nagmi-mission ka, pumunta ka sa Mindanao. For example, sa Maguindanao, sa gitna ng Maguindanao, na doon yung talagang leader ng Abu Sayyaf. Hindi, joke lang. Kahit saan lugar. Kahit saan na lugar. No? Kaya, patuloy na lang sa Mindanao. Pupunta ka doon, mag-church plant ka talaga. Yun yung mga apostles, yung ginagawa nila ni Pablo, nila ni Pedro, nag-church plant sila. Sila yung nagpa-foundation, nagpapasimula, naglalagay ng foundation doon sa mga baguhang Kristiyano. Yun po yung gawain noong apostles, no? Nagpa-foundation sila ng panampalataya ng Panginoon Hesus. Kaya nga si Pablo, mayroon siyang first, second, and third missionary journey. So talagang nag-church plant sila. Okay. Prophet, alam kong marami ito. Mayroon kayo rito. They will proclaim and interpret the Word of God. Matalas ba kayo sa interpretation ng salita ng Panginoon? Okay. Ano pa? They warn, exhort, comfort, and edify the church or individuals. Ganon yung isang propeta. Ang isang propeta ho, through dreams na ida-download ng Panginoon kung ano yung gusto niya. Pag propeta ka, isa sa palatandaan, matapang ka na mangangaral. Hindi ka takot, hindi ka duwag, nang-re-review ka. Oo, kasi nagwa-warn siya eh. Nagwa-warning. Okay? Ano pa? Okay. Kaya ini-edify na yung church, kinu-comfort niya. O kahit yung isang individual, kasi mayroong mga situation na isang papangusap ng Panginoon, mangungusap sa iyo, tapos masasabihin mo dun sa tao na mayroong warning ang Panginoon sa buhay mo. O kaya mayroong ganito na mangyayari sa buhay mo. So future palagi ang nakikita nung propeta ho, mga kapatid. Okay, evangelista. They will proclaim the gospel of salvation to the unsaved and to help establish new church. Dahil alam naman natin, dati kasi mayroon tayong Juanito Sanchez ba? Tama ba ako? Sanchez? Naalala niyo po, sister? Juanito Sanchez. Ano? Tama, ano? Na sinusundan yun pag nangangaral yun. Dahil pag nangangaral yun, mayroong kilos palagi ng banal na espiritu. Kaya nabubusog yung mga tao. Kaya sinusundan yun yung evangelist na yun. At yun nga, ang sabi, pinoproclaim niya yung gospel doon sa mga unsaved, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, at help establish new church. Okay? Pag mayroong nagkukrusada sila, nagkukrusade, nakakapag-establish sila ng panibagong church. Pastors, okay? Sa mga pastor naman, pansinin nyo, baka isa kayo nito, they will oversee and care for the spiritual need of local congregations. Oversee. Nag-oversee. Siya yung nag-manage. No? Then, care for spiritual needs of local congregations. Ito mga kapatid, sinusummarize ko na lang kung ano yung nakikita ko ng mga qualities o kaya yung job description kung tawagin, something ganun, sa mga tinatawag ng Panginoon. Ang isa sa pinakapalatandaan ko na yung tao na yan pastor, mayroon siyang malasakit sa kapwa niya manampalataya. Ganun. Ito yung pumupunta doon sa bahay ng manampalataya kahit gabi na. Pastor, pwede ba nagkaroon lang kasi ng karamdaman nyo? Pwede mo bang ipagpipray sa bahay?
Kaya mahirap po yung pastor. Hindi ho. Kasi ang problema sa atin, sa konteksto ng ating bansa, pagka-ebanghelista, tawag pastor. Pagka-propeta, tawag pastor. Pagka-apostol, tawag pastor. Pag-pastor, siyempre pastor. At teacher, tawag pastor pa rin. Hindi na papakita kung ano talaga. No? Merong isang naging kaibigan ko siya, isang Amerikano, na ebanghelista. Nung nagsasama kami, sabi ko sa kanya, Pastor, dapat ganito. Sabi ba naman sa akin, huwag mo akong tawaging pastor. Ebanghelista po ako. Ang American churches at saka African churches, mga kapatid, they acknowledge this fivefold ministry. And yun yung reason kung bakit ang church nila doon nag-grow, malalaki ang church. Kasi, kumikilos o nagpapunction ito properly yung 5 ministeryong ito. Nagpa-function properly. Kaya kung manonood kayo ng YouTube, mayroon makikita kayo ng mga apostle, mga prophets, mga evangelists. Ganun. Kasi na-acknowledge sila. Dito sa atin, hindi ganun. Bagamat mayroong church, mayroong mga denomination na mayroong ganitong ina-acknowledge nila yung calling talaga mismo. Okay? Pastor, teacher, pinakahuli. They will clarify, expand, and proclaim God's word in order to build up the body, no? The body of Christ. Mapansin niyo? Ang teacher, ayun yung nagka-clarify. Mayroong mga medyo hindi pa masyadong naintindihan, ika-clarify ng teacher yon. Nag-i-expound noong word, no? Napapaliwanag nila ng mabuti ang salita ng Panginoon. And proclaim God's word in order to build up the body of Christ, no? So yun po yung mga function na yun, mga kapatid. Now, anong saysay nito? Bakit ko ito sinabi, pinakita ko sa inyo? Okay? Next, sister. Roma, chapter 11, verse 29. For the gift and the calling of God are irrevocable. Yung gift and calling, irrevocable siya, mga kapatid. Kung ikay tinawag na pastor, pastor ka hanggang dulo ng buhay mo. Kung ikaw tinawag na ebanghelista ka hanggang sa dulo ng buhay mo. Okay? Kung ikaw tinawag na propeta ka hanggang sa dulo ng buhay mo. Hindi obra na, kasi naawa na ako, sasabihin ng Panginoon, naawa ako sa iyo, Brad, sige, ayaw mo talagang sumunod sa akin, gusto mo lang magpapastor, ayaw mo mag-evangelize, so therefore, pastor ka na lang nga. Hindi ganon. Tao lang ang mayroong ganon. Tao lang. Hindi ang Panginoon. Kung anong pagkatawag ng Panginoon sa'yo, yan ang magiging buhay mo hanggang sa dulo. Intindihan? Ito, kasunod. Next, sister. Ito po ang isang mahalaga. Gustong-gusto ko ito ipaliwanag. Why? Dahil hindi ito gaano nakikita, marahil o naipapaliwanag ng maraming iglesia. No? 7:21, sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Okay? But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hindi magbabago kailanman salita ng Panginoon, mga kapatid. Na parang yung sinabi ko kanina, ayaw mo kasi talagang mag-evangelize? Okay, sa church ka na lang. Magturo ka na lang, teacher ka na lang. Hindi ganun. Evangelist ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo habang buhay, evangelista ka. Kung hindi mo sinusunod, ito mangyayari sa iyo. Yan. Next, sister. Tingnan nito.
Sabi niya, karugtong lang to dun sa isa, 22, 23, kanina 21. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Okay. And cast out demons in your name, and do many mighty works in your name. Okay, ganda oh. Do many mighty works. So maraming himala, nagka-cast out ng demons. Okay? Nag-prophesy sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero anong sabi? And then, well, I declare to them, I will never know you. Depart from me, you workers of lawlessness. Naintindihan nyo na kung bakit napakahalaga ito? May paliwanag ko. Ganito ha, yung tulad na sinabi ko, ulitin ko yon. Dahil ayaw mo nga katigasan sa ulo, ito yung problema ng maraming Kristiyano eh. Kung ano lang yung ginugusto, siyang gusto. Hindi nyo alam kasi, tinawag kayo ng Panginoon. Di ba? Ito pa yung mga reasoning natin bago ako papasok dyan. Naintindihan naman ako ng Panginoon eh. Tama ba? Lalo na mga nanay, ano? Naintindihan naman ako ng Panginoon. Kaya ako busy. Kaya hindi ako makasama kasi busy ako. Meron akong mga anak, pinapag-aral. Tapos na nag-aral yung mga anak, tinawag na, Sister, tara na, wala ka nang pinapag-aral. Hindi, meron naman akong apo eh, babantay. Hindi na natatapos. Ano? Hanggang doon sa hindi na kayang lumakad, sasabihin niya, gusto ko na maglingkod. Hirap na, wala na eh. Kailan pa? Okay, reason. Hindi ako, nauunawaan ako ng Panginoon. Palaging pabor sa atin, ano? Ito yung sagot ko sa inyo. Hindi lang kayo ang sinagot ko niyan, marami na. Ang katotohanan is, kayo'y hindi nakakaunawa sa Panginoon. Yun yung katotohanan. Bakit? Sinabi ba ng Panginoon ay kay nanay nagpapaaral, sinabi ba niya, iwanan mo na yung mga anak mo. Hayaan mo na silang mapaaral ng iba, basta ikaw sumunod ka. Hindi ganun. O kaya kung ikaw nagtatrabaho, sinabi ba ng Panginoon na mag-resign ka para ka makasunod sa akin. Hindi ganun. Hindi mo ba alam na sa iyong pagsunod, nadudoon yung pagpapala? Kung nahirapan ka sa pagpapaaral, hindi ka mahirapan kasi nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Nasa iyong pagtatrabaho, okay? Pag sumunod ka sa Panginoon, kasi hindi lang naman ang church ang magiging mission field mo eh. Mission field mo rin yung trabaho kung nasaan ka. Amen? Okay, papasok na tayo rito para hindi tayo magtatagal. Baka makagalitan ako. Okay. Nakita niyo po ba? Yung nag-prophesy, yung nag-cast out ng demons, yung gumagawa ng himala, mighty works, mga kapatid, Kristiyano po gumagawa nun. Di ba? Tama ba ako? Mga Kristiyano po sila, na pagka nakikita nyo po yun, mamamangha kayo, ang tindi ng anointing ni brother, ang tindi ng anointing ni pastor, ang tindi ng anointing ni sister. O nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng kung ano-anong mga himala. Hindi ba kaya matinding anointing yun? Di ba? Amen po ba mga anak? Mga anak. Kumunti ano. Mga anak. Okay? Ang gumagawa ng mga gayon ay Kristiyano. Pero bakit sinabi ng Panginoon, I never know you. Depart from me, you workers of lawlessness. Bakit nagiging workers sila ng lawlessness? Lawlessness ba yung nag-prophesy? Lawlessness ba yung nagpapalayas ng demonyo? Lawlessness ba yung gumagawa ng himala? Hindi, di ba? Hindi yun lawlessness. Pero nagiging lawlessness kung naging katulad sa sinabi ko kanina.
Ibanghelista ka. Ayaw mong mainitan. Ayaw mong mapahiya doon sa mga nagpe-persecute ng mga evangelist. Kaya gusto mo lang magtuturo. Kasi dito ay, Lord, kailangan magkaroon na kami ng aircon. Kasi dito ay malamig. Ika nga, no? Dito ay malamig. Kaya dito na lang ako. Okay? Sa iyong pagtuturo, mayroong inaalihan, nilihans mo, na palayas. Hindi ba ganda tignan? Ang problema, mga kapatid, hindi yan pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo ay pag-ibanghelyo. Dahil hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang nangyayari ho, nag-disobey ka sa kanyang kalooban, sa utos niya. Ano tawag doon? Pag nag-disobey, ano ba ang sin? Sin is, wala ka alam? Sin is disobeying the will of God. Hindi ka sumunod sa utos niya. Nagkasala ka. So ganun ho, mga kapatid, ang mangyayari. Okay? Kaya natatawagan, lawlessness, you workers of lawlessness. Kasi hindi naman yan ang magbigay ng kaluguran sa Panginoon sa iyo. Yung pagsunod mo. Mahirap na kung mahirap ang mag-ibanghelyo. Mahirap na kung mahirap ang pumunta sa Maguindanao o saan mang lugar sa bansang natin ito. Okay, sa ibang bansa. Mahirap, oo. Pero yun, doon ka tinawag eh. Di mo ba alam? Kaya, pag sumunod ka, lahat ng pangangailangan mo, pagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Di ba? Saan ka man susunod? Lalo na yung proteksyon, pag-iingat, pagkukup-kup ng Panginoon sa buhay mo. Kailanman, nangangako ang Panginoon sa iyo, I will never leave you nor forsake you. Ganun po, mga kapatid. Nagiging lawlessness ang nagagawa mo kasi hindi yan ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Gusto mo ba yun? Pagharap na mo sa Panginoon, iyon ang masasabi niya sa iyo. Mga youth, mga anak. Hindi lahat teacher. Hindi lahat kayo tinawag na magtuturo. Marami sa inyo ebanghelista at mayroon ako nakikitang propeta sa inyo. Mayroon. Kailangan mag-function properly. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Amen? Okay. Last. Next is that. Okay. Dito tayo magbasa. For building up the body of Christ. No? Yun yung pangatlong sinasabi doon. Okay? Yung una ay to equip. Tapos, pag na-equip ka na, papasok ka sa ministry. Okay? Anong purpose? Para ma-build up yung body of Christ. Okay? Ephesians chapter 4, verse 13. Until we all reach the unity of faith and knowledge of God's Son. No? God's Son, ang Panginoong Hesus. God's goal is for us to become mature. Mature adult to be fully grown, measured by the standard of the fullness of Christ. Anong purpose ng Panginoon? Bakit tayo tinitrain? Para tayo ay magiging mature adults. Okay? To be fully grown. Ayan. To be fully grown. Okay? Yung lubos na fully grown, kumbaga lumaki, nag-grow. Okay? Fully grown. Okay? So, ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Okay? So, pag sinabing building up the body of Christ, tandaan nito mabuti. Sino body of Christ? Tayo. Amen?
The church is the body of Christ. Tayo ang body of Christ. Okay? Hindi ko nilagay dyan. Ephesians chapter 1, verse 22-23. Sa mga nagsusulat. For sure, para pero alam ko, kaya alam nyo na the church is the body of Christ. Amen? The church, ang body of Christ. Yung saints na sinasabi kanina, yun yung mga parts of the body. Tayo ay mga parts of the body na kailangang mag-grow, magmamature, para ma-attain natin yung fullness of Christ, mga kapatid. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Marating ang fullness of Christ sa ating buhay. Kaya ho, napakahalaga magpasakop ang bawat isa sa pag-i-equip or pag-titrain. Kailangan matrain. Kailangan ma-equip. Magpapatuloy sa pagpapa-equip para marating yung fullness of Christ. Ngayon, dalawang bagay. Paano natin malaman na kayo nga ay malago na? Siyempre, Brad. Tagal ko na rito eh. Mayroon akong, nung nandito pa ako, humahayo kasama sa paghahayo. Sabi nung isang pumanaw na nasa Panginoon na yung isang kapatid, babae. Sabi niya sa akin, Brad, yung ginagawa niyo ngayon yan, ginawa na rin namin yan noon. Galing, ano? Ang ganda. So, sabi ko, praise the Lord. Na talagang yung pagsasagsag yung hayo-hayo pala na yun, ay ito, napapatuloy namin. Mga kaibigan nila ni Sister Trining tsaka Sister Kanyan. Pero yun nga, nasa Panginoon na siya. No? Napakahalaga na talagang natitrain at lumago ang bawat isa. At anong sukatan para malaman nating lumago? Hindi yung edad. Tandaan natin ha, ang sukatan ng paglago ay hindi yung edad o yung tagal sa church. Okay? Maraming nasa church na hindi naman pa talaga lumago. Sorry, pero marami. Maraming nasa church hindi pa lumago. So paano makikita natin ang isang lumago? Simply, dalawang bagay lang. Yung una, pagka ikaw yung isang Kristiyano na gumagawa sa church, okay? Ginagampanan mo ang iyong pagkatawag. Ang tawag ng Panginoon sa buhay mo, no? Ginagampanan mo yon. At ang paglilingkod mo ay tungo sa pagkakaisa ng iglesia. Isipin nyo, no? Ikaw ba yung Kristiyano na walang ibang, hindi naman walang iba, nandoon sa puso mo na gusto ko na kami sama-sama na maglingkod sa Panginoon, kami ay talagang lumago, ang church namin ay dapat dumami, hindi lang isang service ang gagawin namin, kundi 3 service ang gagawin namin. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Kaya, ang ginagawa mo, hinihimok mo ang iyong mga kasamahan sa church. Brad, magkaisa tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Yun yung isang palatandaan ng malago. Di ba yung isang matured na person, hindi na yung kanyang sarili iniisip. Amen? Di ba? Hindi na yung, paano ako? Di ba? Hindi yung pahingi. Yun yung bata eh.
Bata yun, hindi yun mature. Baby Christian pa yun. Pero kung ikaw yung nanghihimok na magkaisa tayo, tulong-tulong tayo, gagawa tayo sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin, matured ka nga. Matured ka. Nag-grow ka in the Spirit. Ano yung pangalawa? Pangalawa is yung nagkakaroon ka ng compassion sa mga taong nasa labas. Yung lost soul. Yung ikaw yung nasa bahay ba? Mira, ano ba gagawin namin sa church? Hindi na kami nakakalabas eh. Wala na kaming hayo-hayo. Hello? Ang Panginoong Hesus, ang palagi niya nasa puso ay yung tao na wala pa sa Kanya. Ano sabi niya? Sa 100 na tupa, nawawala isa lang. Isa lang nawawala ho mga kapatid. Yun yung puso ng Panginoon. Isang nawawala, hinahanap niya. Bakit? Precious sa Panginoon yung kaluluwang iyon. At kaya naman pag nakikita niya, tuwang-tuwa siya, galak na galak siya, ikakarga niya yun sa kanyang balikat. Yung tupa, ha? Kakarga sa balikat. At ipag-bubunyi niya, sasabihin niya, mga kaibigan, mga kapitbahay, nasumpungan ko yung isang tupa. Now, ano pinakita niya? Ganon kahalaga sa Panginoon yung tupa. Hindi ba tayo inahalin tulad na mga tupa ng Panginoon? Amen? We are the sheep of His pasture. Kaya pag tamang nagkakaroon ka ng desire na lumalabas, yung magkakaisa ang church. No? Nagkakaroon ka ng desire na nagkakaisa ng church pero wala namang ginagawa patungkol sa labas. Well, nag-grow ka pero kailangan mo pang magmamature. Kasi ang church po ay hindi lang kay pastor na obligasyon. Ang church ay obligasyon ng bawat isa. Amen? Ang church ay obligasyon ng bawat isa. Lahat tayo, we are parts of the body of Christ na pag hindi ka kikilos, kasi iniasa mo lang doon sa mga kasamahan mo, magiging burden ka. At anumang bahagi ng katawan mo na hindi kumikilos, mga kapatid, patay yun. Amen? Tama ba? Yung kalingkingan mo, pag hindi kumikilos, patay yun. Kalingkingan lang, ha? Ano ang bahagi ng katawan mong hindi kumikilos, patay? Kaya, kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, kailangan kumilos ka. Kailangan nasa ministry ka. O kung hindi ka pa natitrain, hindi ka pa able, kailangan magpa-train ka. Di ba? Kailangan ho. Para magagamit ang bawat isa sa atin at magpapangsyon bilang katawan, bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Okay, so, I hope na nagkakaintindihan na po tayo bakit napakahalaga yung sinasabi kong fivefold ministry at bakit napakahalaga na pumasok sa ministry ang bawat isa. Uulitin ko lang, lahat haharap sa Panginoon. Lahat haharap sa Panginoon. Anong sasabihin ng Panginoon? Sasabihin na, Lord, kasama kaming nangangaral. Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo. Lord, gumagawa kami ng himala. Lord, nagba-Bible study pa nga doon sa bahay namin eh. Lord, alam mo ba, pag Sunday, umagang-umaga nandoon ako sa Sunday. Hanggang gabi, nasa Sunday. Nasa church, nasa Sunday. Hanggang gabi, Lord, ganun ako kadedicated doon sa church.
Pero nakakalungkot, di ba? Pawis na pawis tayo sa ating paglilingkod at na marinig natin sa Panginoon. Lumayo ka sa akin. I never know you. You, workers of lawlessness. Sakit, di ba? Sa lahat ng pagpapagal nyo, tapos yun lang din pala ang maririnig nyo. Anong mangyayari? Umiyak ka man, wala na. Walang reversal ho, mga kapatid, pagdating natin sa harapan ng Panginoon. Ang nangyari ay nangyari na. At kung ano ang ginagawa mo, doon babatay ang Panginoon sa reward at sa paghahatol. Kung sumunod ka sa kanyang kalooban, magkaroon ka ng reward. Pero kung hindi ka sumunod sa kanyang kalooban, magkaroon ka ng kahatulan. Ang masakit doon, mga kapatid, kasi maiisip mo, nandoon ako sa church. Nandoon ako. Hindi ko lang siya sinunod kasi gusto ko yung kagustuhan ko lang. Saklap. Saklap ho, mga kapatid. Kaya isipin natin mabuti at intindihin ng mabuti. Haharap tayo sa ating Panginoon. Tiyakin nyo, sasabihin niya sa inyo, welcome, my faithful servant. Come into my feast. No? Pumasok ka sa piging na inihanda para sa iyo. Yun yung maganda. Dahil sinunod mo siya sa hirap at ginhawa. Sinunod mo siya. Kaya hindi ka mangangamba. Maraming ayaw makinig patungkol sa turo ng rapture. Bakit kamo yun? Ayaw nila. Natatakot silang maiiwan. Mangyayari at mangyayari ang anumang inyong kinakatakutan. Kaya mas higit na mahalaga sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Tayo po'y tumayo. Hallelujah.